talagang 24, hindi yun nagbabago. Dahil sabi nung isang maestrado, kung ganyan pala ang basihan, assuming na pwede yan, sabi niya, edi madali palang i-disenfranchise yung mga botante at saka madali mo palang i-circumvent yung provision ng batas, ikulong mo lang, ikulong yung mga yan, magbababa ka na magbababa ng denominator, sabi niya gano'n. But that is not the intention of the Constitution. And yun na precisely yung ginagawa nila. Actually, the way I see it, itong ating minority, yung mga usurper group. Usurper ang tawag ko sa kanila kasi they're usurping the functions of the legitimate officers. Pinapattern nila lahat ng moves nila according to Abilino. Gusto kasi nilang ipasok doon sa Abilino yung kanilang situation para maging foursquare. Hindi kasi foursquare, hindi parehas. Hindi parehas in the sense also na si Senator Abilino kasi ang daming allegations of corruption. Wala namang ganong allegation kay Senator Cayetano. So hindi parehas, no? So that is what they are trying to do. So again, just to be very clear, Abilino cannot be cited in support of the actions being undertaken by the usurper group of Senator Gatchalian. Sa mga oras po ito, nasa linya po ng ating komunikasyon si Attorney Virgilio Garcia. Attorney, good morning. Jade at Admar po ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Uy, magandang umaga sa inyong dalawa. Magandang umaga sa buong Pilipinas at sa lahat ng Pilipinong nakikinig sumusubaybay sa inyong programa sa buong mundo. Opo, at unahin ko lamang yung naging anunsyo ng Malacanang, ng Palasyo. Ito nga kaugnay sa pagkakaroon ng special session dyan po sa Kongreso. Attorney, may mga agenda na binanggit po doon. Ano hong masasabi po ninyo? Well, number one, yung pagtawag, legal yon dahil pwede talagang magpatawag ng special session na ang Pangulo ng Pilipinas para to tackle yung mga priority measures na gusto niyang matackle ng Senado para ma-action agad at maging batas, no? However, on the other side, considering yung situation na nangyayari ngayon, parang may halong political maneuvering. Merong halong interference yung ating executive sa ating legislative, which is a violation of our Constitution dun sa separation of powers. Opo. Doon sa siyam, kung hindi ako nagkakamali, na agendang tatalakayin po during the special session, Attorney. Bukod po doon, maaari ho bang magpalit ng mga Senate officers dyan po sa Senado beyond po doon sa agendang binigay ng Pangulo? Ang mangyayari kasi dyan, when they have a quorum, maaari silang tumalakay before anything else nung kanilang organization dahil right now 12-12 sila, no? So para magkaroon ng clear majority ulit yung nag-a-aspire na yung agaw ng liderato ng Senado. So, yes, they can very well do so kasi sila yun organisasyon nila yun. Ano ho ba ang para sa kaalaman po ng ating mga kababayan, Attorney? Anong kaibahan po ng special session doon po sa regular session po ng Kongreso? Yung kasing special session, ito yung pinatawag lamang ng Pangulo para for a very specific purpose. And if you will look at it, going along that line, yung very specific purpose, pwedeng maging question yung pwede ka bang magtalakay ng ibang bagay, no? Pwede ka bang magkaroon ng kumbaga panibagong election ng leadership. Pwede mong questionin, sabihin na, teka muna, ang pwede lang nating talakayin dito ay yung panawagan ng Pangulo. Pero sabi ko nga, kung sila yung Senado, pwede nilang gawin yung elect sila ulit ng kanilang mga officers. And I think that is one of the purposes is to be able to do that. Kasi pag tinawag mo yung lahat at tumawag ka ng special session, definitely there's a quorum. Andun silang 22, no? 22 will be present. So they can
change their leadership. So, baga, yun po talaga ang layunin talaga o pakay nitong gagawing special session, yung pagpapalit ng liderato. I think more yun ay isa sa pakay, no? Kasi meron silang agenda so hindi natin masasabing hindi yun ang pakay. But I'm sorry. On the side, pwede nilang gawin yung mag-reorganize sila, mag-elect sila ng before the start of the session, bago nila italakay yung mga sinasabi ng Pangulo. Banggitin ko lang yung mga agenda, attorney, para na rin sa kaalaman ng ating mga kababayan. Kabilang po doon sa mga nais ngang talakayin dito sa special session, yung itong anti-political dynasty law, yung pagbabawal nga sa pagpapanatili ng kapangyarihan ng mga magkakamag-anak sa gobyerno, yung permanenteng tulong sa mga biktima ng sakuna o krisis o yung AX Act, ito namang pagtatatag ng pasilidad para sa pangangalaga ang medikal na mga senior citizen. Tsaka ito ring tulong pinansyal para sa mga natatanging mag-aral, pagpopondo naman doon sa mga paaralan sa mga malalayong komunidad, yung pagpapalawak ng subsidiya para sa mga mag-aaral at guro sa pribadong paaralan, pagpapahusay sa libreng matrikula sa kolehiyo, at itong pagpapalakas ng school feeding program. Sa tingin po ninyo, ay mahalaga, napakahalaga po ng mga itong mga batas na ito para po kailangang maisulong o maipasa during special session at hindi sa regular session na darating pa. Yung mga panukalang sa determination kasi ng executive, yan ay priority bill para sa kanila at gusto nilang matugunan agad, no? Kailangang magkaroon agad ng mabilisang batas ukol dito. So, yun yung isinadmit ng ating executive. Discretion nila yun discretion ng executive to submit. Although nakikita natin na hindi naman mukhang pwedeng maging priority bill, pero yun yung presidential discretion yun gusto niyang ipakita na gano'n. Karaniwan ho ba yun, attorney, yung pagpapatawag ng special session para po sa mga panukalang batas na hindi naman kaugnayan doon sa pambansang krisis o emergency? Actually, sa recollection ko, hindi siya maiuugnay doon sa masasabi mo talagang kailangan mo ng prioridad, kasi halimbawa may prioridad ka na yung mga special session talaga na in normal circumstances, ito yung mga tipong mga bagay na kailangan ng presidente. For example, kailangan ng presidente ng emergency power to be able to address a certain situation or disaster na wala siyang pahintulot. Humihingi siya ng pahintulot sa ating Kongreso para bigyan siya ng ganong klaseng kapangyarihan. Extraordinary. Pero like I said, ito is in the discretion of the executive. Para sa kanila, yan ay priority, yan ay panukalang kailangan bigyan ng pansin agad. Binibigyan natin sila ng ng benefit of the doubt na ito ang talagang tama. Pero kung tutuusin, ang kailangan mo lang talaga is yung mga bills na talagang priority bills na nangangailangan ng immediate attention because it needs to address immediate solution to an existing situation, existing problem, for example. Attorney, makita natin nung araw how the president used this power to call the Congress to special session. Mga emergency bills yung actually emergency bills yung kailangan. No? Pero then again, I said discretion ng presidente, we cannot substitute our discretion for that. Attorney, magandang umaga. Si Admar po ito. Malinaw naman po doon sa 1987 Constitution, wala naman pong sinabi kung ano talaga yung requirements, no? Pero nakikita niyo po ba, hindi rin mapipigilan kung magkakaroon din po ng reorganisasyon, maliban doon sa mga nakaspecific na mga batas na kanila pong ipapasa na urgent na may tuturing ng Pangulo na dapat na pagtuunan ng pansin ng Kongreso? Alam niyo, to be honest,
I think the actually the real purpose, yung we all know this, yung ulterior motive for calling this special session is to be able to force everyone to attend session so that they are able to grab yung makapag-elect sila ulit ng kanilang Senate President. Lahat ito is geared towards the impeachment. We all know that na these are all maneuverings, no? Na ano, yung kaninang pinag-usapan natin, yun yung what is legal, what is right, na gano'n. So binibigyan natin ng benefit of the doubt na ito talaga yung intention ng executive. But actually, we see that the real purpose is for them to be able to elect in a session where there is quorum a new Senate President. Yung walang duda. Because they're expecting that Senator Joel is going to join their ranks. And that remains to be seen. No? Hindi pa tayo sure doon dahil ma-interesting itong nangyayaring situation ngayon. Dahil while the President called for a special session which is going to be held tomorrow, there is a session that is going to happen today ng Blue Ribbon Committee. No? So, nag-uunahan sila on the things that they want to be able to accomplish while the executive apparently does not appear to be interfering. It is actually interfering by using this. Kasi kita naman natin di ba? Anong klase mga bills yung isinabmit niyang priority, hindi naman normally ganyan yon. Ang gusto lang talaga nila is to be able to elect a new Senate President. Pagkatapos, they will legalize everything. They will amend the rules so that hindi but you know yung 16 votes, I doubt if they can touch that. Yung 2/3 of the membership of Senate. They will still require 16 kasi 24 pa rin naman sila Kahit na anong sabihin nila, 16 pa rin. I think that doon papunta yung lahat ng ito, lahat ng ginagawa nila. Pero meron pong mga lumalabas na mga pahayag ngayon mula sa mga, lalo na sa mga kritiko ng pangalawang Pangulo, mga mambabatas po, attorney, na dapat daw sundin yung Avellino versus Cuenco daw na klase po ng botohan. Lalo na po dito sa impeachment at hindi sundin yung 2/3. Naniniwala siya na pag wala nang halimbawa kagaya dito sa sitwasyon ngayon na merong mga nakakulong na senador at merong mga nagtatago, pagbawalan sila o kung meron pang madadagdag na makulong, yun po yung maging gawing basehan po, attorney, sa impeachment ruling. Alam mo yung Avellino versus Cuenco, para lang maging malinaw sa ating mga kababayan. Ang ruling sa Avellino versus Cuenco is that yung election ng Senate President and the other officers is a political question. Yun yung ruling nila and sabi ng Supreme Court, we will not touch on the issue because to us, selection of the Senate President is an internal matter to the Senate and therefore it is a political question. So, yung sumunod na naging sinabi lang ng Supreme Court doon is that what follows after, sabi niya, opinion lamang ng mga iba't ibang ministrado na gusto lang nilang maging ma-announce na ito yung tinalakay namin at ito yung sinabi namin. So, pero, number one, Avellino versus Cuenco, even during the motion for reconsideration, in consideration of the motion for reconsideration, ang sinasabi, it remains to be a political issue. Okay. Pero, sabi doon sa unang decision, unang resolution nila, sabi nila, what follows is the opinion of the magistrado. Sa una muna sabi nila, do we have jurisdiction? If we have do we have jurisdiction? So, do we have jurisdiction over the subject matter? Sabi nila, we don't because it's a political question. Assuming that we do, the question that they ask is, meron bang session? Meron bang quorum? So doon pinag-usapan lamang yung different views ng mga maestrado doon sa forum. At nagkaiba-iba sila doon. Although si Chief Justice Moran, si Justice Perfecto, sinasabi nila, basically, ang quorum is 50% plus
plus 1, no? Katapos meron lamang maestrado na nagsabi na como wala sa Pilipinas itong isang maestrado at yung isa ay may sakit, ang basihan natin kasi hindi mo mauobligang umattend, sabi niya, kumbaga parang ang basihan mo ay yun lamang uubra mong ma-require na na membership. So 22 yata yung naging basis, therefore parang ganun yung justification. But that was not accepted because in the consideration, doon sa motion for reconsideration, sinabi naman ng Supreme Court na para malinawan ito, para maayos na lang ang kuwan, sabi niya, yung question, pwede naman nilang talakayin ulit, ipanukala ulit, pagka nagkaroon sila ng session where everybody is in attendance, para wala ng question. But basically, the court is still saying you still need to have a quorum to be able to validly transact business before you are able to elect your officers, because you cannot validly transact business without a quorum. And the court actually is saying that that is not a quorum, and that is not in accordance with the Constitution, that is not in accordance with law. Dahil ang nakasulat sa ating saligang batas, majority of all each member. No araw majority of each house, parang gano'n. Yung wordings of 1935 Constitution and the wordings of the 1987 Constitution, kahit na merong all yung 87, they both mean the same, that it's the majority of all its members. Nagkaroon lang ng parang emphasis yung all, which to some is a surplusage, pero actually it means the same. You're talking about 24. Mababawasan lamang ang 24 kung magkakaroon ka ng vacancy. Kailan may vacancy? Pag may namatay, pag may nag-resign, pag may na-expel. Yun, by 2/3 vote din yun, yung mga yun no? So, only in those cases, nabababa yung denominator na 24 to 23 or 22 as the case may be. Pero, yun pa rin. Talagang 24, hindi yun nagbabago. Dahil sabi nung isang maestrado, kung ganyan pala ang basihan, assuming na pwede yan, sabi niya, edi madali palang i-disenfranchise yung mga botante, at saka madali mo palang i-circumvent yung provision ng batas, ikulong mo lang, ikulong yung mga yan, magbababa ka na magbababa ng denominator, sabi niya gano'n. But that is not the intention of the Constitution. And yun na precisely yung ginagawa nila. Actually, the way I see it, itong ating minority, yung mga usurper group, usurper ang tawag ko sa kanila kasi they're usurping the functions of the legitimate officers. Pinapattern nila lahat ng moves nila according to Abilino. Gusto kasi nilang ipasok doon sa Abilino yung kanilang situation para maging foursquare. Hindi kasi foursquare, hindi parehas. Hindi parehas in the sense also na si Senator Abilino kasi ang daming allegations of corruption. Wala namang ganong allegation kay Senator Cayetano. So hindi parehas, no? So that is what they are trying to do. So again, just to be very clear, Abilino cannot be cited in support of the actions being undertaken by the usurper group of Senator Gatchalian. Opo. Attorney, kayo rin po ba ay nanghihinayang na walang kumukwestiyon dito nga po sa pagkakaroon ng dalawang paksyon sa Senado? Walang komisyon po sa Korte Suprema na may malinaw na locus standi po? Actually, hindi ako nanghihinayang. I am happy that they are not questioning, they are not going to court. Hindi duty, hindi job nila Senator Cayetano to go to court because they are the incumbents. It is the duty, kung talagang naniniwala si Senator Gatchalian na sila ang lehitimong officers ng Senado, they go to court. And sila ang magpa-declare sa korte na sabihin nilang hindi na sila legal dahil kami na yung elected. They should go to court. And then for as long as nobody is going to court, the status quo remains. Si Senate President is Senator Cayetano, Senate President pro tempore si Senator Legarda, etc. And down the line, including the OSA, yung apat na position na yun, you cannot touch that Yung pati yung Secretary of the Senate at saka yung Sergeant at Arms, because ito yung apat na officers na bago mo ma-elect, you need to have a quorum.
So when you have a quorum, then you elect by majority dun sa quorum. Yun yung diferensya ng quorum at saka yung majority nung quorum. Pag meron ka ng quorum na 13, majority of the 13, yun ay mga magagawa mo na. Yun. So, balikan ko, ang dapat na pumunta sa korte, yung grupo ni Gatchalian, hindi sila Alan Peter because sila yung lehitimo. They were elected when there were 22 senators present. No, 24. There were 24 senators present. Where there was a quorum, lahat regular eh. So wala silang problema actually. The only reason na parang nagmumukha silang is because yung interference, marami yung hindi kinakailangang opinion ng IBP because that is not the stand of the entire IBP. Hindi tama yon. No? Ang daming nagrereklamo doon maraming abogadong hindi nag-agree na yung Cuenco, Bilino versus Cuenco is a leading case that can be applied to the present situation. Whatever they do, kahit na anong recognition, nare-recognize ng executive, nare-recognize ng legislative, kahit na sino pa nag-recognize, that is not in the law. It's not going to make it legitimate. It is still a usurping group. Hindi pa rin sila valid because walang quorum, hindi 13 ang bumoto sa kanila. Hindi magiging valid kahit ano pa ang gawin nila. And they're trying very hard to project this to the people na sila yung legal. And this is actually executive interference already, which is a violation of the Constitution. Opo, so bilang panghuli na lang, attorney, ang nakikita nyo po ba, dahil lagi nating naririnig, mayat may halos araw-araw, every linggo, merong reorganisasyon, may kesyo lilipat, pati si Senador Alan Peter Cayetano, nagtataka na rin siya. At sa tingin nyo po, ito po ba ang mga ganitong naririnig natin na maaring may lipatan na naman, magkakaroon na naman ng reorganisasyon, ay hindi dahil sa impeachment, kundi dahil sa flood control scandal? Actually, dahil sa dalawang bagay lamang. Unang-una is para pagtakpan yung flood control. No? Dahil ayaw nilang matuloy ang investigation ng flood control. Dahil pag natuloy yung investigation ng flood control, ang dami nila. Lalo ngayon, paglabas nung Valiant 14, bagong pangalan, bagong address. At itong balita ko, itong si Erwin Tulfo, hindi lamang pala 8 maleta. Meron pang additional dito sa 14 and they will give you more details and more mas maganda, mas marami silang masasabi and masasabi rin nila yung mga bagong pangalan. So they are trying to prevent this from happening para hindi ma-expose, hindi mabanggit kung sino-sino sila. And makikita nyo naman sa pronouncement ni Erwin Tulfo na sinasabi niya na hindi namin job yan ng ombudsman. Bakit nung araw kahit na scandal, pinapakialaman ninyo? Anyway, yun yung gusto nilang iwasan. And number 2, gusto nilang ma-ensure na yung impeachment ni VP Sara, mapanghimasukan nila na katulad ng panghihimasok nila sa lower house. So they want to gain the leadership of the Senate. Yan yung para sa akin na nakikita ko na talagang intention, yung motibo for their actions. Opo, at nabanggit niyo na rin ang Blue Ribbon Committee hearing, attorney. Ngayong araw ay maraming nag-aabang doon sa anunsyo nga ni Mike Defensor na magkakaroon ng hearing, yung Blue Ribbon ng Cayetano Block. Ano ba to? Tuloy ba ito sa kabila ng mga banta laban po sa mga nasa likod po nitong hearing na ito? Okay. Una muna, there are no 2 blocks in the Senate. There is only one legitimate officers of the Senate, sila Senator Cayetano yan. And there is only one legitimate Blue Ribbon Committee headed by Senator Pia Cayetano and yung subcommittee ni Senator Marcoleta. Yun yung legal eh. There are no 2 blocks. There is only one. Para to disabuse the mind of the people. Kasi yun yung gusto nilang i-ado sa tao na there are 2 Senate. No, there is only one Senate. Merong mga nag-a-attempt na mag-usurp noong legitimacy nung una.
but they're not able to do that, and kaya nga sila nagmamaneuver ng ganito, no? Ngayon na yung hearing mamaya, ang pakiusap ko sa ating mga kababayan, huwag lang tayong makinig, manood, makiisa tayo, let us be counted. Punta tayo doon to show our support. Personally, pakita natin na tayo ay sumusuporta sa mga maglalahad ng katotohanan dahil gusto natin ng katotohanan. Ang gusto natin, truth, accountability, justice. Yun. Para maipakita natin kasi pagka walang tao doon, dadami na naman ng mga, alam mo na, mukhang may barikada na yata doon. Hindi pa ako sure kung ano na ang situation doon ngayon. But we're inviting everyone. Let's all, show everybody our support para doon sa mga naninindigan para sa atin. Actually, these people are fighting for us. They're standing for us. In return, yung maano na lang na magagawa natin is ipakita natin ang ating suporta by being there, by be counted, be physically present so that they will know na ito talaga ang gusto ng taong bayan. Pakita natin yung ating numero because they're thinking na como mas marami ang pulis doon sa Senado, iniisip nila hindi ang taong bayan, hindi nagagalit sa ginagawa nila. So I think this is the time for us to be able to show our support for these ex-servicemen who were although dishonorably discharged, pero yung kanila namang background when they were in the service, they were recipient of meritorious awards in recognition. Hindi kasi como dishonorably discharged ka, dishonorable talaga ang ginawa mo na it involves nakaw ka, yan, dishonorable talaga. Pero yung awol, dishonorable din eh. Nag-awol ka lang, madi-dishonorable ka. But that does not make you a dishonorable person, and that does not make your testimony unacceptable.